Good day mga ka-rider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang bagong scooter ng Kawasaki na Brusky 125 at ating alamin kung ano ang meron sa motor na ito dahil bago lang ito nilabas dito sa atin. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Mr. L Vlog TV, gumagawa ng motorcycle review, at kung gusto mo ng ganitong content ay maaari kang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa mga videos ko, at maraming salamat at simulan na natin. Ang bagong Kawasaki Brusky 125 ay ang pinakabagong modelo ng scooter na ipinakilala sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Kawasaki Motors Philippines at Modnos, isang respetadong pangalan sa industriya ng motorsiklo sa Malaysia. Pinagsasama ng partnership na ito ang mga pandaigdigang pamantayan ng Kawasaki sa kadalubhasaan sa pagmamanupaktura ng Modnos, na nagreresulta sa isang scooter na angkop para sa mga praktikal na pangangailangan ng pang-araw-araw na biyahe. Ang Brusky ay isang 125cc fuel-injected na SOHC engine, na ginawa upang magbigay ng balance na power at fuel efficiency. Ang Brusky 125 ay nakaposisyon bilang isang praktikal at maasahang pagpipilian para sa mga nangangailangan ng pang-araw-araw na scooter. Pinagsasama nito ang mga mahahalagang features na may magandang disenyo, na ginagawa itong isang solidong opsyon para sa mga individual na pinahahalagahan ang parehong function at estilo sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Ngayon isa-isahin natin ang mga specs and features nito upang malaman nyo kung sulit nga ba ito. Ang makina ng Kawasaki Brusky ay may engine type na 4-stroke, SOHC, single cylinder, 2-valve, air-cooled, fuel injection, at may engine displacement na 125cc at may transmission naman ito na CVT, kaya naman mag-produce ang makina nito sa maximum power na aabot sa 9.52 horsepower at 7,500 revolutions per minute, at may maximum torque naman na aabot sa 10 Nm at 6,000 revolutions per minute. Pagdating naman sa kanyang starting system, and meron itong electric start at kickstarter. Punta naman tayo sa features niya. Ang headlights ng motor na ito ay maganda ang design at napaka-premium look dahil puro LED na gamit niya mula sa daytime running lights, signal lights at ang headlight na split style design. Ang tail lights din nito ay napakaganda ng looks at design dahil pinapag-ana na lahat ng ilaw nito ng LED, at ang nagustuhan ko pa dito ay built-in design ang kanyang turn signal light sa likod na maiiwasan ang pagkabali o pagkasagi dahilan sa madaling pagkasira ng signal lights natin. Pagdating naman sa kanyang panel gauge ay combination nito ng analog type at digital meter panel. Pero kahit ganun pa man, di naman big deal kung di ito lahat fully digital meter panel dahil sapat na rin ang information sa isang 125cc na motorsiklo. Pagdating naman sa starting system niya, gumagamit ito ng smart system shutter key, at dito mo na rin mabubuksan ang iyong upuan, at di lang yan dahil meron na rin itong USB port na mahalaga lalo na kung gagamitin natin ang motor na ito sa pangnegosyo, at maganda rin ito sa long ride para di na tayo malobat kung malayo man ang ating lalakbayin. May laki naman ang tangke nito na 5.1 liters at napakatipid din ito sa fuel consumption dahil fuel injected na rin ito na may average na layo sa 53.0 km per liter, pero nakadepende pa rin ito sa road condition at sa bigat ng rider. May storage na rin ito sa likod ng upuan na may laki na 15 liters at kasya dito ang isang half-face helmet. Pagdating naman sa suspension, ang unahan ay telescopic fork at ang kulay naman ay silver, at sa likod naman ay single shock absorber unit swing at kulay silver din ang kanyang makina na mas nagpa-premium looks dito. Pagdating naman sa braking system, ang unahan ay gumagamit ito ng disc brake dual piston at round design disc, at may size ang gulong sa unahan na 80/90/14 at tubeless na rin. Sa likod naman ay parehas lang ito sa mga kakompetensya niya sa market na gumagamit ng drum brakes pagdating sa 125cc na motorsiklo, at may size naman ang gulong niya sa likod na 90/90/14 tubeless tires. Mapapansin din natin na unique din ang kulay ng mags nito dahil silver ang kulay niya, unlike sa mga ibang scooter. Pagdating naman sa presyo ay nagkakahalaga ito sa 75,000 pesos, at wala pa tayong information kung magkano ang down payment nito at monthly installment. Sa kabuuan, ang Kawasaki Brusky 125 ay nagbibigay ng praktikal, abot kaya, at maasahang transportasyon para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ano ang masasabi niyo mga ka-rider sa video natin? Maaari kayong mag-comment sa ibaba at ihayag ang inyong opinion kung maganda ba ang scooter ng Kawasaki. Muli, maraming salamat sa panunood at patuloy sa pagsuporta sa ating munting channel, at para sa mga susunod na review, abangan!